Kunan ko nga ito. Ng bangkiruhan. Hi guys! So, on our second day, alam nyo guys, gusto talaga sana naming pumunta sa Prayer Mountain kasi napapanood namin sa YouTube kung gaano siya kaganda. So, akala ng cousin ko, yung Kingdom na yun mismo yung Prayer Mountain. Pero pagdating namin dito, hindi pala kami pinapasok guys kasi exclusive lang talaga siya for members. Buti na lang, may nagmagandang loob at tumulong sa amin at in-schedule niya kami para makita kahit yung loob ng Kingdom. Kaya dahil kay ate, nakapasok kami sa loob ng Kingdom. Quick kwento lang tayo guys about the Kingdom. So ito pala ay itinayo ng founder ng church na si Pastor Apollo Kibuloy at part siya ng kanilang malaking compound dito sa Davao City. Hindi pala siya like normal tourist spot na pwedeng pasukin ng kahit sino. Exclusive pala talaga siya, meaning mga members lang ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC ang pwedeng makapasok. Same din siya sa Prayer Mountain at Gracious Mountain. So guys, aside sa Kingdom, mayroon ding school sa loob ng compound. Ito yung Jose Maria College, isang private school na parte ng Kingdom of Jesus Christ Community. Mapapansin mo guys na maayos at malinis yung campus. Yung architecture niya is simple pero organized. Hindi masyadong flashy pero very conducive for learning. Maganda rin yung landscaping. May mga puno, open spaces at green areas kaya presko at relaxing yung vibe. Parang hindi ka stress kahit nasa school ka. Overall, yung school at yung paligid niya planned talaga. Kaya ramdam mo na bahagi siya ng mas malaking vision ng area. Kasama na yung Kingdom na isang napakalaking arena. So guys, tara, libutin muna natin yung place na ito at tignan natin kung gaano siya kaganda.
So guys, ito na yung Kingdom. Ito ay isang mega arena, parang super huge na covered stadium na pwedeng gamitin para sa ministry gatherings ng KOJC at iba pang malalaking events. Ang seating capacity nito guys, grabe, 75,000 people. That means kung tapos na siya, it might be mas malaki pa siya kaysa sa Philippine Arena sa Bulacan. At isa siya sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo pag natapos. So guys, after namin sa Kingdom, next stop namin ay Samal Island. Naman pala. Dahil DIY lang kami, sumakay lang kami ng jeep papunta sa barge. Pagdating namin sa barge terminal, pumila kami para makasakay sa barge papunta sa Samal Island. Ang mura lang ng pamasahe guys, 25 pesos sa jeep, tapos 20 pesos lang sa barge. Dito sa barge, makikita nyo yung mga sasakyan na sinasakay nila. Mga kotse, trucks, bus, at syempre mga pasahero rin tulad namin. Ang saya ng experience kasi iba yung vibe sa pagsakay ng barge. Nakaka-excite na makita yung dagat habang papunta sa isla. Okay guys, eto na yung pinaka-exciting part. Sasakay na kami ng barge. Grabe, ang dami ng sasakyan na sinasakay dito. Mga kotse, trucks, bus, tapos kami pang mga pasahero. Pero in fairness, sobrang organized talaga dito kahit busy na busy yung barge. Talagang disiplinado mga tao. Wala talagang gulo. Ang bilis at smooth ang takbo ng pagsakay ng barge. Promise. Sobrang hassle-free, kaya ready na kami for our Samal Island adventure! Dito, doon na lang mas maganda.
bilis lang ng biyahe guys, siguro mga 15 minutes lang, nasa Samal Island ka na. Pero in fairness guys ha, ang dami ring passenger. Siguro umaabot siya ng 100 to 150. Guess ko lang yun ha. Pagdating namin ng Samal Island, bumaba na kami ng barge. Grabe, ang saya kasi as soon as bumaba ka, ramdam mo na yung fresh sea breeze. Ang dami rin ng tao, medyo busy pero organized pa rin ang daloy ng tao. So habang naglalakad kami palabas ng port, nakikita mo na yung mga local vendors, mga tricycle na naka-line up, ready maghatid sa iba't ibang parts ng island. Super friendly ng mga tao dito. At ang dali lang makahanap ng sasakyan papunta sa mga resort or mga beaches. Meron din palang ino-offer na mga tour packages dito guys. Pero ang problema kasi hapon na kami dumating. So ang na-avail na lang namin guys is yung limited packages na lang. Sobrang excited na kami guys kasi dito na talaga magsisimula yung fun namin sa Samal. So tara, samahan nyo kami sa aming island adventure. Ano sila? Well disciplined. Walang naglalamangan. Dami. Ano yun? So guys, pagkababa pa lang ng Samal Island, mapapansin nyo na agad na may mga tourism help desk doon. May mga tricycle din na naka-standby na pwedeng maghatid, lalo na kung may nabook na kayong accommodation. Sa case namin guys, kasi hapon na kami nakarating sa Samal, kaya medyo limited na lang yung mga napuntahan naming spots. Actually guys, kung maaga-aga sana, sobrang dami pa talaga ng pwedeng puntahan. Usually, one day tour siya. Depende kung ano yung gusto nyong i-include na destinations. Yung price ng tricycle guys is 1,500, good for 6 packs na yon. So, sa case namin kasi dalawa lang kami, so dalawa lang kaming maghahati ng bayad. Since hapon na nga kami dumating, sa overviewing deck na lang yung napuntahan namin. Tapos, umikot-ikot na lang kami sa may municipality of Samal. And in fairness guys, kahit island siya, mapapansin nyo talaga na develop na yung place. Malinis, maayos, at very accessible. So ayan guys, tara na at gumala sa Samal Island. Don't forget to like, comment, and subscribe kung trip nyo yung ganitong travel vibes.
So ngayon guys, first stop namin is dito sa Cafe Maanag overlooking deck. Perfect spot siya kung gusto mo lang mag-chill, tumambay at magmuni-muni habang nagkakape. Grabe guys, sobrang ganda ng view dito. Kitang-kita mo yung dagat, tapos preskong-presko yung hangin. As in worth it yung akyat papunta dito. Promise. Yung vibe ng place guys is super chill lang. Very aesthetic, pang Instagram talaga. Perfect siya for friends, couples, or kahit solo traveler. Kahit hapon na kami nakarating, ang ganda pa rin ng ambience, lalo na kapag golden hour. So, if mapadpad kayo sa Samal Island, add nyo na lang sa list nyo ang Cafe Maanag overlooking deck. Solid siya guys, hindi nakaka-disappoint. Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa People's Park ng Davao City.
park. Maluwag daw to, parang ilang square meter. Parang ilang hektar. Oh, may mga sumba-sumba din pala dito guys. O, tingnan nyo. Ayun yung mga nagsusumba, yung mga oldies but goodies. So, ito yung People's Park. Mukhang maluwag naman siya. Kasi parang ilang hectare. I think this is a 4 hectare property na ginawang People's Park dito sa Davao City. So, ang walang entrance to guys, free. Kung gusto mo lang mag-jogging-jogging, eto, pwede ka dito. Yan, ikot-ikot ka lang. Tapos, ayun yung mga nagsusumba. Ayan, nakita nyo. Tapos, meron din silang parang playground. Yan yung playground nila. Eto, ikot-ikot ka lang. Puro mga puno. Punong kahoy. Ayan, ganyan lang. Tapos, tingnan nga natin, may mga fish din sila dito. Mga fish fund. Ewan ko kung ano to. Ay, ano to mga... kaso medyo madumi na siya. Ayan, may mga fish. So, guys, ano bang masasabi natin dito sa Davao? Actually, first time ko lang makapunta dito sa Davao and based on my observation, parang ang ganda ng Davao City at saka marami ding mga tourism na pwede mo siyang mapuntahan. Like yung mga Garden of Eden, mga ganon. And then yung Samal, yung mga beaches, yun. About dahil limited lang yung time namin, dito lang kami for 3 days, 2 nights lang. Bali ang nakita lang namin, siguro within the town proper lang ang na-observe namin. Alam niyo ba guys, parang ang na-observe ko dito, parang ang babait ng mga tao dito sa Davao City. Yung, alam mo yung mga tao, parang talagang very safe. Tapos pag naglalakad ka, parang safe na safe kang maglakad. Tapos isa pa sa napansin ko dito, ay yung malinis, yung lahat ng road na dadaanan mo, wala kang makikitang mga basura, tapos yung mga tao, very disciplined sila. Especially pag halimbawa, tumatawid ka sa kalsada at nakita ka nilang tumatawid, yung mga sasakyan, talagang humihinto sila. Unlike sa, diba, sa Metro Manila, malayo ka pa lang, ang gagawin nila, parang gusto ka na nilang sagasaan din eh. Kaya, alam mo, maganda dito sa Davao. Siguro, pwede pa akong babalik pa ako dito sa Davao. Pero siguro mga next year na kasi parang maraming places pa ang dapat mong i-explore dito sa Davao City. Dito pa lang kasi sa city, marami ka na ring makikita. Like itong mga People's Park, mga ganon. Tapos, actually, pumunta kami doon sa Samal. Ang observation ko sa Samal, as in very organized talaga sila. And then yung pupunta ka doon, sasakay ka ng barge, yung parang roro. Andun yung mga sasakyan, tapos andun yung mga tao. Sasakay kang mga ganon. Tapos pagbaba mo, organized, tapos yun. As in talagang hindi ko ma-explain, maganda. Mas mababait talaga yung mga tao dito. And parang yung observation ko, it's just like city na kasi siya eh. Parang city, parang Metro Manila. Lahat ng mga malls, meron ng SM, Robinsons. Ayun, maganda siya guys, maganda. So guys, palike and share naman sa channel ko. And maraming places pa tayong pupuntahan. Bye-bye!